Samantala, umaasa naman ang mga kapatid nating Muslim sa Ilocos Sur na humupa na ang kaguluhan sa Zamboanga City. Kunin naman natin ang detalye sa ulat ni Benny Malikdum na live phone patch mula sa Ilocos Sur. Benny, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo. Dahil sa kasalukuyang tensyon at bakbakan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF sa Zamboanga City, ay siya namang nagpapaybayo sa panawagan at dasal ng mga kapatirang Muslim dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Sa ating pakikipanayam sa presidente ng Ilocos Sur Muslim Organization na si Ginoong Muhammad Mustafa, nais niyang ipaabot ang taos-pusong pakikisimpatya ng mga kapatirang Muslim dito sa Ilocos Sur hinggil nga sa nagaganap na kaguluhan sa Zamboanga City. Mariin nilang kinukondena ang kaguluhan na nagdudulot ng pagkasawi ng buhay sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Hindi anya solusyon sa problema ang paggamit ng armas at pagdanak ng dugo para lamang makamit ang kapayapaan. Mas mainam anyang idaan payapa at madiplomasyang usapan nang hindi na maibig sa kaguluhan ang mga sibilyan, lalong-lalo na ang mga bata na mas apektado sa nasabing sigalot. Ayon sa kanya, mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Mindanao ay kasama na sa 5 beses na pagdarasal nila kay Allah ang paghupa ng kaguluhan at maisaayos na ang lahat. Sa mga larawang inyong makikita, ganyan ang nais mangyari ng mga kapatirang Muslim dito sa Ilocos Sur. Ang pagkakaroon ng ganap na kapayapaan at masayang pagsasamahan ng mga Muslim at Kristiyano na siya namang dasal at hangad ng lahat, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Mula dito sa PTV Ilocos, ako naman Benny Malikdum para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Benny.